Kaugnay niyan, live mula po sa Quirino Avenue at Adriatico Street sa Maynila. Nandun po nagpapatrol si Kuya Kim Atienza. Kuya Kim, saan ba nakataas ang storm signals ngayon at anong aming inaasahang sitwasyon, panahon bukas sa Tacloban maging dito sa Palo, Leyte? Alam mo Ted, ito nga bagyong binabantayan natin, ito'y pareho pa rin ang lakas sa 75 kilometers per hour pero papalapit na ng papalapit sa lupa at tama ang sinabi mo, posibleng mag-landfall ng 2 beses sa Visayas. Tinaas na mga storm signals kanina, ito na. Pag-asa po, tinaas ng storm signal number 1 sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Burias Island, Sorsogon, Masbate at Ticao Island. Sa Visayas naman, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Si Amang ay kasalukuyan na sa 475 kilometers east of Borongan, Eastern Samar. Pareho pa rin ang kanyang lakas sa 75 kilometers per hour maximum sustained winds at gustiness o pagbugsong 90 kilometers per hour. Sa bilis na 15 kilometers per hour patungong Kanluran o westward, tatama si Tropical Storm Amang sa lupa o maglalandfall sa Northern Samar bukas ng gabi. Bagamat hindi maglalandfall sa Leyte, si Amang lumapad ang diameter ng kaulapan nito sa 350 kilometers. Kaya maglalandfall man o hindi, asahan natin ang kalakasang ulan pagdating ni Pope Francis bukas. Heavy to intense rains ang inaasahan sa mga lugar na sakop nitong 350 diameter radius at kabilang na dyan ang Leyte. Inaasahan ang pinakamalakas na pagbuhos ng ulan bukas ng hapon hanggang linggo ng umaga. Pero ngayong gabi pa lang, asahan na natin ang pag-ulan. Silipin natin ang hourly forecast natin para sa Leyte. Makikita po natin napakataas po ng posibilidad ng pag-ulan magmula alas 6 ng umaga, pinakamataas pagdating ng alas 12 ng tanghali, dire-diretso po yan hanggang alas 10 ng gabi. So asahan po natin ang malaking posibilidad ng pag-ulan bukas sa Leyte. Bumagal pa ang kilos nito sa 15 kilometers per hour kaya inaasahang tatagal din ang pag-ulan sa Eastern Visayas hanggang linggo. Pagkatapos mag-landfall sa Northern Samar, posible pa ito mag-second landfall. Sa Camarines Sur naman o Catanduanes sa hating gabi. Tignan naman natin ang hourly forecast natin para sa Metro Manila dahil napakalapit po sa Metro Manila nitong bagyo by Sunday. Alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali o alas 2 ng hapon, maliit ang posibilidad ng pag-ulan, maliit pa rin hanggang hapon. So maliit pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa Leyte. Sa Leyte pa nito. Ito, Metro Manila po. Medyo nagkamali ang graphics po natin. Sa Metro Manila, tignan po natin, Metro Manila, alas 6 ng umaga, 30% chance of rain, 90% chance of rain pagdating ng hapon hanggang gabi. So asahan natin ang masamang panahon sa Metro Manila sa linggo pagdating ng hapon at gabi. At tignan naman natin ang pagdating naman ng linggo, magiging maulan halos buong araw. Katamtaman ng pag-ulan sa umaga at hapon pero posibleng malakas na pag-ulan sa gabi. Yan ang pinakabago natin magmula sa Pag-asa, magmula rito sa Quirino Avenue. Balik sa'yo, Ted. Kuya Kim, yung Yes, Ted. posibilidad na magtaas nga ng mga storm signal by 11 p.m. sa pinakahuling Pag-asa Bulletin at yung binabanggit nga kanina pa na ito ay heavy to intense rain ang inaasahan namin dito sa Leyte at Samar area. Ano ibig sabihin nun? As in, walang humpay na ulan yon, wala man lang window para magkaroon man lamang ng hindi ganong kalakas na ulan, Kuya Kim? Alam mo, Ted, nakita natin yung satellite image. Ayan, yan ang actual satellite image ng bagyong ito, no? Makikita natin doon sa 350 kilometer radius niya, kulay pula. Ang ibig sabihin ng pula ay heavy to intense rain. May kalakihan yung pulang yan. So pagdaan yan doon sa Leyte, medyo may kalakasan yung ulan magmula umaga hanggang gabi. Ted, yan ang inaasahang ulan. At ayon sa Pag-asa, heavy to intense rains talaga ang inaasahan natin sa Leyte. Ted. At yun nga din, Kuya Kim, ang hindi kagandahang balita ngayon dito sa amin at lahat kami dito ay nagdarasal po na magkaroon man lang po ng puwang o patlang itong inaasahan na malakas na buhos ng ulan sa mga lugar na tatamaan nga po ni Amang. Kuya Kim, maraming salamat sa iyo.